Good morning guys, it's time to clean. Linis portion, linis laba. Yan, ang ating linisin this morning ay na super dami. Ayan, linis ng kusina. Ayan, linisin mga basura. Ayan, pati yan, dalawang yan basura. Grabe, ang daming ginawang mga basura. Kalat. Oh, ano ka? Taong taga-kalat ng mga basura. Grabe, oh. Mga ginamit na ano. Saglit lang. Wash out ang kalinisan. Kaya ang bahay, wala. Hindi yan laging malinis kasi ang mga nakatira bagra. Oh, ayan, palabahin ko pa. Oh. Tcharan! Ano na ako ng tubig kasi maglalaba ako. Meron pa doon sa loob. Ayan. Bang magpapaikot. Pipiliin ko muna ang aking mga labahin para may magpapaikot ako. At habang magpapaikot ng labahan, ako ay maghuhugas at maglilinis. Maliit lang po yung aking bahay kaya lipad lang yan sa akin mamaya. Dami ko pang tiklopin. Ayan pa, nakahanger pa yung tiklopin ko. Pakita ko sa inyo. Charan! Charan! O, diba? O, diba? O, ayan pa, basura. O, yun, tiklopin. O, ligpitin ng mga kalat nila ang dalawa. O, diba? Kadaming ligpitin pero maliit lang yung bahay ko kaya saglit lang yan. Ito, mga labahin ko. Alis ka ka din? Anong alis? Hindi pa kayo maaga pa ate. Pupipitik ako sa ado. Hindi. Maaga pa. Kumain kayo. Sasaing pa ako para 10 pa lang. Hindi ka magbabaon sa din. Ano? Hindi ka magbabaon sa din. Ha? Ma, magbabaon na ako pag Oo. may hugas na. Pag gusto ko na maghugas ng ano ko. Diba? Mga batang tamad lang kumain. Sipag lang kalat. Okay, so pipili ako ng mga isasalang ko. Yung mga puti iiwan ko muna kasi hihintayin ko yung mga puti na mga estudyante ko para sabay-sibay silang mababad. Kaya konting sipag-sibag. Okay? Alis na kami. No. Papaikot na ako ng aking labahan. Tapos magbabad. Sausaw muna ako ng aking mga bag. At ako ay magbabad ng bag. Okay? Paikot na ako. Maghugas pa ako. Wait lang. Yung mga bag ko ay aking ibababad sa sabon para madaling tapahan mamaya. Okay guys, ayan ang buhay ng isang nanay. Araw-araw ang easy. Tapos ang mga obligasyon ko sa buhay. Okay. Jesus! Mayroon pang magpapasaway ng mga anak. O solo mo lang ang buhay mo. Ba? Sabi ko nga sa mga anak ko, aba maawa nung kayo sa akin. Ako'y solo lang sa ngayon dito sa bahay. Okay, shout out po sa mga solo mother. No? Na pinakaya nila ang pagiging mabuting magulang sa kanilang mga anak. Hindi po madaling maging solo parent. Pero tandaan po natin mga kapatid, kapag may Kristo tayo sa buhay, may solo ka man, kung may asawa ng ako po hindi po ako solo.
Ako single mother, may asawa po ako. Kung nga lang kasama sa bahay. Dahil ang asawa ko po ay marabit na obligasyon sa buhay. Nasa probinsya po. So, bahay nga lang, syempre, kaya nasasabi kong solo ako kasi solo lang ako dito. Pero may asawa ko. Okay? Baka marong ano tayo ha. Asawa ko akong tao. Wala nga lang dito sa bahay. Kaya ako yung nandito at ang aking mga anak ng mga mababait. Okay, guys. Lagi po natin tandaan ano mga pinagdaanan at hirap na ating mga nararanasan sa buhay. Kasama natin ang Diyos. May Diyos na pwede natin lapitan sa buhay natin. Yung mga sitwasyon at kalalagayan sa buhay. Kung natin ariin sarili nating problema o pagsubok yun sa buhay. Kundi kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Para wala namang para magiging magaan ang pamumuhay dahil kapag solo talaga, mahirap mabuhay na mag-solo. Hindi mo kasama si Kristo. Okay? Kaya, laging kasama dapat si Kristo. Nagugulat ako sa bago. Kasi, guys, nung nakaraang linggo, may ahas ako nakita. Kaya masyado akong ang puting mahawak lang ako na nagugulat ako. Ay, Diyos ko! Nisip ko may ahas. Kaya, mamalik-malik mata tuloy ako. Tawakan ko yung bilog na akala ko ahas. Bayan! Eh! Babad ako ng mga bag. Okay? Okay. Dan magbabad. Papaikot ako ng washing. And then now, maghugas tayo ng ating mga hugasin. Okay? Hugas tayo ng mga pinggan. Kumain na. Ang oras na. nawala kasi yung plato eh. Saan kaya nila pinili? Wala na naman tayong mga plato. Ang mga plato namin, hindi ko maintindihan kung Nakila tita kasi. nangangapit bahay yung mga plato namin tapos di na umuwi. So, kailangan ko pa siguro ng bumili ng platong automatic. Pag nangapit bahay, kailangan umuwi. Lalagyan ko ng mga paa at makina para pagka punta sa kapitbahay, automatic uuwi. Parang mga anak ko ba, oras na ng kainan, hindi pa talaga sila umuwi. Kailangan pa silang tawagin. At yung pagtawag, kailangan idaan mo pa sa high tone. Kasi pagka low tone ka lang, low tone. Hindi yan. May kasamang paninindak pa yan. O, diba? Wala na yan. Puro, wala na nga niyan. Bilisan nyo na, kumain na. Diyos ko po, Rudy. Ang pecha na. Ay, dapat isa lang. Diba? Kaya kayo guys, alam nyo na ha, pag naging magulang, hindi dapat magulang. Dapat maging magulang. Ang obligasyon nila ay Sabi, mama. gagampanan. Ayun, guys. Pero malapit ko nang hindi gampanan ang obligasyon ko bilang nanay eh. Iiwanan ko na tong mga ito eh. Kasi nasusobrahan na yung pagpapasaway sa akin eh. Alam mo yung tipong maliligo tapos yung mga hinubad pinalipad. Tapos yung mga tuwalya
ilang beses kong sinabi na kapag ginamit, tingnan mo, mamaya, hahanapin ko yung kung saan yung nakalagay yung tuwalya. May away pa yan. Tapos, alam mo yung tipong, ilang beses ko na sinabi, ang tuwalya, bago pumunta sa CR, dalhin ang tuwalya para hindi mag-utos. Hindi. May nanay na, tagakuha lagi ng tuwalya. At pagkatapos, nilang gamitin, ilalapag nila kung saan yan na parang basahan. Pag gagamitin ulit, Ma! Ganon. Araw-araw na buhay ng nanay. Wala na, hindi na paghanap buhay ang nanay. Ano kayang kakainin nila sunod? No? Pag hindi ako nakapaghanap buhay, wala kayong makakain, wala kayong pamasahe. Patay na talaga. Tapos, iiwan, pupunta ng school. Grabe, ang mga hinubad, mga sapatos, medyas, yan, nagliparan. Tapos, pagdating nila, pag alis nila, malinis na. Pagdating nila, ayan na naman, nagliparan ng mga medyas, payong, bag, mga basura, mga sapatos na ay, Diyos ko po, Rudy. Mga hinubad na uniform. Alam mo yun? Diyos ko po. Ay, turuan mo sila ng turuan. Na ganito, ganyan ang gagawin. Ay, naku po, Rudy. Kawawa ka, shout out Rudy. Lagi ka nababanggit. Wala ka na kasi, hindi ka na nagpapakita dito. Rudy, asan ka na? Magpakita ka naman. Sama ka sa simbahan. Sabi ko sa'yo, sama tayo magsimba tuwing linggo eh. May gawain ng Panginoon, sama ka. Yan. Tapos pagka may mga asawa ng mga anak, pagka masaya sila sa buhay nila, hindi na yan makaalala ng nanay. Kahit yung nanay o magulang may sakit, walang makain, hindi yan maalala. Maalala lang yan pagka wala na silang pangangailangan o makain. Tatawag ng nanay. Kaya dun sa shoutout po dun sa mga nanay na yung mga anak ay hindi nakakalimot. Although ang mga anak hindi naman sinisingil ng magulang. Pero syempre ang magulang, bilang magulang, hahanap din niya ng care sa anak. Alam niyo yun. Simpleng bagay lang ang ng mga magulang. Hindi naman kailangan ng Pero siguro may mga magulang din na gano'n, no? May mga magulang din na talagang kailangan kada sahod mo, ganito, akin yung ganito, akin yung ganito, ibili mo ng ganito, bumili kang ganito. Sa akin po kasi hindi gano'n. Kung talagang mahal ka ng anak mo, hindi mo kailangang humingi, hindi mo kailangan mag-request dahil magbibigay at maglilibre yung anak mo dahil mahal ka nila. Diba? Hindi dahil magbibigay sila dahil napipilitan lang sila magbigay. No? Kaya shout out sa mga magulang na may mga anak na mababait, hindi nakakalimot sa kanilang mga magulang. Hindi dahil mayroon silang obligasyon o dapat magbayad sila, magbalik sila ng utang na loob. Hindi po ganun dahil mahal nila ang kanilang mga magulang. Ganun po yun. May mga anak talaga na kulang, hikahos, so nahihiyang lumapit sa magulang. Pero ang mga magulang po kasi nakakaintindihan, nakikita at naunawaan ang sitwasyon at kalalagayan ng mga anak. Hindi mo kailangang magpakaano para lang bigyan ka at gumawa ng paraan ang anak mo para magpapansin ka. Yung mga magulang kasi napapansin. Diba? Wala na ngang maibuga ang anak, sige pang hingi. Bayaran mo tong bill ng kuryente ko, bayaran mo tong ganto. Wala nang makain ng apo, sige pa. Walang mga konsensyang magulang. Sorry po, shout out talaga sa mga ganong mga magulang kasi may nakikita po akong ganon. Sorry po ha, pero kaya nga tayo magulang para umalalay sa mga anak. Ngayon kung may kailangan naman tayo, nakikita yun ng mga anak natin. Huwag tayong demanding. Ang obligasyon natin palakihin at pag-aralin ng mga anak natin, maayos ang magiging kinabukasan, hindi para hut-hutan pagdating ng panahon. Ba? Yung para sa apo mo, para sa anak mo, para sa manugang mo, kainin mo pa. Ganun yun. Kaya makonsensya tayo mga magulang, pasensya na kayo. Wala pa akong pinapatamaan.
Pero parang gano'n na nga, joke lang. Hindi po, ano po, may nakikita po kasi akong gano'ng mga sitwasyon. Hindi po ako nagmamalinis, hindi po ako nagmamagaling na mabuti at matino akong magulang. Pero bilang magulang, hindi man tayo perpekto, sikapin natin, diba? Kasi kawawa naman yung mga anak natin. Parang inanak lang natin para, alam mo yun, pag tumanda na tayo, inisip natin, pag hindi to nakatulong tong anak ko, kick out ko na to sa pamilya. No. Kasi ang mga anak na kapag luwag yan, magbibigay at magbibigay yan, imposible. Diba? Kami sa mga magulang namin, hindi man kami ngayon nakakatulong, darating at darating ang panahon na pag hindi na nila talaga kaya at wala na talaga darating din yung panahon na makakatulong kami. Diba? So ngayon, lalo't higit ngayon, mag-aaral pa yung mga anak at hindi pa po graduate yung mga anak ko. Meron naman akong gagraduate na anak, pero may pamilya na, pero nasa sa kanya pa rin yun. Hindi ko siya pinipersa, syempre para sa kinabukasan nila. Instead na akong tumulong, akong tutulungan na sana lang ginoo ko. Yung iba, ang intention magparami ng anak para pagka pag-abroad din yung iba, magja-Japan yung iba, para makapagbigay sa magulang, may magpatayo ng bahay, magbibigay ng negosyo, may taga-suporta ng pera. Alam mo yung mga mindset na ganyan, hindi tama. Tapos kaya mag-aanak ng babae para magja-Japan. Kailangan ganito, kailangan may suporta ako, gantong amount. Huwag tayong ganyan, guys, huwag tayong ganyan. Kasi parang naman, hindi na yun pagmamahal sa pamilya. Pasensya na kayo kasi wala po akong pinatamaan. May mga nakikita lang kasi ako, which is sa akin, para sa akin ha, ewan ko kung para sa inyo tama, sa akin kasi, kaya okay lang po na i-ignore niyo yung sinasabi ko. Hindi para sa akin mali, sa akin lang ha. Kaya shout out po sa mga magulang na gano'n ang ginagawa. Pasensya na po kayo, hindi ko po kayo sinisermonan at hindi ko rin po intention na saktan kayo. Kayo yun ako to iba ang ko iba yung katuwiran ko, kaya ignore niyo yung sinabi. Nakakatuwa sa inyo. Mag-toothbrush kayo, anak. Para sa akin, kung ang mga anak ay hindi lumingon sa mga magulang, okay lang. Sa akin, kasi kaya nga kami dalawa mag-asawa nagpapaano. Sabi ko, gagawa tayo ng sarili natin. Kaya pagdating ng panahon na tumanda na tayo, mayroon tayong masisilungan, no? Ang mga anak natin makapagtapos ng pag-aaral o at least na ilagay sila sa tamang posisyon ng buhay nila. Hindi man tayo ang magpupundar para sa kinabukasan nila, at least nakapag-aral sila. Dahil talagang mahirap lang po ang buhay namin. Nakita niyo naman ang bahay ko. 10 na. Kaya medyo 10 na, magsuklay ka dun. Suklay ka. Ay, mag-11 na ngayon. Magsuklay ka muna bago ka umalis. Di pa nga kayo nag-toothbrush. Mag-toothbrush muna. Mag-toothbrush. Gampanan na lang natin ang pagiging magulang natin para yung mga anak natin ay mayroong magandang kinabukasan. Dahil katulad sa amin, galing po kami sa napakahirap na pamilya. Diba? Sobra. Kaya ayoko maranasan. Sabi ko nga sa kanila, kapag naranasan nyo yung hirap na naranasan namin, may mali sa ginawa ninyo. Ibig sabihin, hindi kayo sumunod sa panuto ng magulang ninyo. Ngayon, gusto nyo sundin yung apak namin, ay wala tayong magagawa. Kaya kami magulang nag-a-advise kasi para hindi na ninyo sundin o sundan yung pinagdaanan namin na mali, na mahirap
pamumuhay. Okay guys, ang dami kong daldal. Pero inuulit ko po sa mga magulang na pasensya na kayo. Yun po yung pamantayan ko lang po. Kung iba ang nyo sa buhay, pasensya na kayo. Hindi ko po intention na patamaan kayo. Ko lang yung sa akin, yung sarili kong opinion po. Sarili kong damdamin, sarili kong ginagawa. Mismo mga anak ko nakakapagpatunay na ganun yung ginagawa ko. Hindi dahil nag-anak ako para pagkakakitaan sila. Kahit naman ngayon pag kumakita mga anak ko, natutuwa sa kanila lang. Pero problema na nila yun kung Kaya bye na guys. Dami pa akong trabahuin. Dami pang daldal. Baka mamaya awain na ako. Sorry talaga guys. Sorry po. Sorry. Ayan ko lang po yun. Sarili ko lang po opinion yun. Pwede nyo sundin. Pwede nyo gawin. Pwede nyo rin pong ignore. Okay guys. Pasensya na po. And sa lahat, magandang umaga. Bye bye.